Ikaw ba ay gumagamit ng illegal na droga? Opo, pinagsisisihan ko po. Hindi ko mapatawad sa sarili ko. Sa Panginoon na lang ako lumapit. Na sana kahit sa Kanya, mapatawad mo lang ako. Balon po yan, Sir Rafi. Oh, shoot. Grabe naman. Natutulog lang po yung anak ko. Tapos kinuha niya ng madaling araw. Umakyat po siya doon sa may CR po kasi namin naka-connection lang siya sa may kusina namin. Tapos hindi pa siya nalagyan ng mga rehas-rehas. Doon po siya umakyat. Baka addict kung may kagagawa nito. Opo, positive po siya sa drug test. Kapitbahay namin po. Nakakulong na po, ma'am. Nakakulong na po. So, nakakulong siya dyan ngayon sa inyong presinto? Opo, sir. Nakalitin po siya, sir. Rape with homicide po, Senator Rafi. Hindi available po, sir. So, ilang taon ang pagkakakulong niya? Habang buhay po yan, sir. Sasagutin kong pagpapalibing at magbibigay po ako ng 100,000. Pupunta po kami dyan sa Butuan. Tingnan namin kung ano pa po pwede namin may bigay na tulong para doon sa bahay. Salamat po. Unang-una po sa lahat, si Sir Rafi po ay nakikiramay sa pagkamatay po ng inyong anak na si Ma'am Princess. Kamusta naman po kayo ngayon, ma'am, bilang ina nitong bata? Hindi ko matanggap. Hindi ko kasi matanggap. Hindi ko po akalain na mangyayari sa anak ko to eh. Hindi ko po ina-expect kasi siya po yung sa lahat ng magkakapatid. Yung mga panganay ang palay ko pinagsasabihan na mag-iingat kasi alam ko nasa bahay lang siya. Hindi ko po ina-expect na mangyayari sa kanya. Ma'am, kayo po ay isang OFW, so malayo po talaga kayo sa family nyo and kay Princess. Paano nyo po nalaman na wala na po yung anak nyo? Galing ako sa trabaho, dumating ako sa bahay, patulog na ako. Nag-message sa akin yung kapatid ko. Sabi lang niya ate. So nag-reply ako, bak ang aga mong nagising. Maya-maya, nag-message sa akin yung panganay ko. Sabi niya, mama, nawawala si Princess. Kaya sabi ko, paano nawala? Inano ko yung oras, 4:00 pa lang ng madaling araw. So nung nagtanong ako, bakit nawala? Paano nawala? Panay ako tawag sa kanila, panay ako message. Yun pala, naghahanap na sila. So hindi nila ako ma-replyan. So ang ginawa ko, nag-antay ako ng update. Hindi ako nakatulog. Iyak na ako ng iyak kasi iniisip ko pa lang nung sinabing nawala, 4:00 pa lang. So hindi ako makapaniwala ba? So nag-antay ako ng update. Nung tumawag ako sa kanila sa SIM, tapos ayaw lang nilang sabihin sa akin kasi ayaw nila akong mag-alala. Pero nung nalaman ko na, wala na nga. Hindi ko alam gagawin ko. Kasi malayo ako, wala akong magawa eh. Hindi ako makapaniwala. So, nung nalaman nyo po iyon, ma'am, paano po kayo nakauwi? Tinulungan po ako ng amo ko. Umabot siya ng 1 linggo bago ako nakauwi. Pero nagpapasalamat rin ako nakauwi. Ako nabutan ko yung anak ko. Kahit ayoko, ganito, buhay ng ganito. Kasi tuwing uuwi ako, siya yung unang-unang yumayakap sa akin. Inuwi ako ganito, wala na siya. Nakita ko pa lang siya nung pinakita nila sa akin. Hindi ako makapaniwala na siya kasi hindi ko makilala yung mukha niya. Sabi ko, hindi siya yan. Hindi siya yan. Pero yung suot niyang gamit kasi si Maggie. Ayoko isipin na siya. Sabi ko sa sarili ko, bakit yung anak ko? Wala naman siyang ginawa, tsaka bata pa eh. Nagsisi ako. Minsan sinisisi ko yung sarili ko, bakit hindi ako umuwi? Kasi lagi niya sinasabi, mama, uwi ka na. Uwi ka na. Hindi ako makauwi na, sabi ko. Ito pong si Princess, kamusta po siya bilang anak po sa inyo? Lahat naman po kasi ng anak ko malambing. So siya talaga yung pinakamalambing sa akin. Kasi siya yung bunso. Pag tumatawag ako, siya yung hinahanap ko. Siya talaga yung una kong hinahanap. Palagi niyang sinasabi sa akin, pag umiiyak ako, huwag kang umiiyak, mama. Ganon siya. Kaya sabi niya sa akin, kumain ka na ba? Ganon. Anong pinakamamimiss mo sa kanya? Lahat. Lahat. Mabait na ba?
Bago po siya mawala, siya po ba ay parang man lang may premonition na Opo. ginawa? Ano po yun? Nung last na tawag ko sa kanya, panay I love you sa akin. Sabi, Mama, I love you. Kahit papauwi na siya ng bahay, papalabas na siya ng pinto, bumabalik siya, Mama, I love you. Ganun. Next day, sabi ng kapatid ko, hindi pa daw umuwi, galing sa school. Pero hinahanap ko siya. Yun na yung pinakalas na nakausap ko siya. Sabi niya, Mama, I love you. Ganun. Hindi ko matanggap kasi hindi ko siya nakausap bago siya nawala eh. Ayoko mawala ng anak eh. Ayoko na hindi kompleto yung anak ko. Kasi gusto ko lahat sila andyan kahit mahirap kami. Kahit maghirap kami. Tinatatagan ko lang yung sarili ko para sa iba kong anak. Kasi kailangan. Ano na lang po yung gusto niyong mangyari regarding po dito sa kaso? Yun nga, ayoko po talaga siyang makalabas. Ako sa sarili ko, gusto ko ako papatay sa kanya eh. Dahil sa galit ko. Kaya ayoko talaga siyang makalabas. Yun po ang gusto ko. Kasi ayoko na baka kung makalabas siya, makagawa pa siya sa ibang. Ayun po ma'am, si Sir Raffy nga po ay muling nakikiramay po sa inyong anak at sisiguraduhin naman din po namin na masaserve po yung justice para po kay Princess at from time to time nakamonitor po kami kung ano na po yung status ng kaso at bukod po doon sa case ay gaya po ng pinangako ni Sir, yung paglilibing po dito kay Princess ay sasagutin na rin po niya at meron din siyang pinaaabot po na 100,000 na financial assistance po at pagkatapos po ng lahat ng ito, yung libing ni Princess ay aasikasuhin naman po natin yung inyong bahay para kahit papaano po ay makapagsimula po kayo. Though mahirap talaga, pero sana po kahit papaano yung tulong po ni Sir Raffy sa inyo ay kahit papaano makapagpagaan po sa inyong kalooban ni Latatay. Muli po kami po ay nakikiramay at ano na lang po yung mensahe nyo dito para po kay Dondon. Kukonsensyahin ka, hindi ka papatulugin ng anak ko. Kay Princess naman po kasi panigurado nakikinig siya sa atin. Ano pong gusto nyong sabihin? Love na love ka ni Mama. Alam mo naman yung palagi ko sinasabi sa'yo, mahal na mahal kita eh. Mahal kita kung nasan ka man, huwag kang mag-alala sa amin. Sana palagi mo batayan si Mama tsaka yung mga ate mo, mga kapatid mo. Tsaka alagaan mo yung sarili mo dyan. Sakit. Love na love kita, baby ko. Alam na yun eh. Palagi ko siya tinatanong, sinong love ni Mama? Sinasabi niya ako. Huwag mo kalimutan, mahal na mahal kita. Walang papantay. Unang-una po sa lahat, Tatay Eric, kami po ay nakikiramay sa pagkawala po ng inyong anak na si Princess. Paano nyo po nalaman na ito pong si Princess ay ginahasa at pinatay nitong inyong kapitbahay po? Yung gabi na yon, nandiyan ako sa bahay. Nang alas 10 ng gabi, yung tatlong bata, dalawang lalaki o isang babae, tulog na. Pag tulog sila, nandiyan ako sa kabilang kwarto. Nag-cellphone ako, nag-wifi. Doon sa lapit sa bahay namin. Katulog siguro po ato, hanggang gabi una. Pagising ng dalawang laki, wala ng kapatid nila. Nabi nila, Papa, nasaan yung kapatid namin? Yung si Princess. Pupunta ko sa kwarto, nawala ng yung babae. Hinahanap ko rin sa loob ng bahay, sa ilalim ng baka katulog. Wala. Punta ko dito, naghanap kami dun sa kabila ng alas 4 ng daling araw. Wala. Punta ko ng police station. Nagkuhan ako ng pulis. Abot kami ito. Punta kami doon sa hanap nila. Doon kami. Doon nakita ang yung ebidensya, yung t-shirt na putik na, yung pantalon putik na. Doon nakita namin. Diyan si kapitan, inamin niya, punta siya doon sa may butas. Dito niya inilagay yung bata. Doon niya nakita ang bata. So, ito pong si Dondon, yung suspect po, ay nung una po bang nawala itong bata, ay tumulong pa po ba siya sa paghahanap Oo. bago siya umamin? Oo, tumulong pa. Yung paghanap nila, yung mga tao, tumulong pa sa paghanap. Okay. Nung nakita niyo po yung anak niyo nawala ng buhay, ano po yung naging reaksyon niyo? Parang parang humagsaan yung langit sa akin. Wala ko ng malay. Pag nakita ko yung tao, nilapitan ko yung suspect. Pero ito pong si Sir Dondon ay matagal niyo na po ba siyang kilala dito sa inyong lugar or first time niyo lang siya ma-meet? Makilala kami pero hindi pa matagal. Kilala kami pero hindi kami amigo. Hindi kayo magkaibigan? Oo, kaibigan. Oh. Pero ano pong pagkakakilala niyo sa kanya? Parang siya parang siyang tao, mabuting tao lang siya. Tingin ko sa kanya. Sa tingin mo, ano yung dahilan ni Dondon bakit ginawa ito sa inyong anak? Parang siya parang naka-drugs nga. Yung ginawa sa anak ko. Grabe, brutal nga pagkapatay. Bilang anak po, kamusta naman po si Princess? Since siya yung bunso nyo. Okay naman po, kalagayan niya sa akin.
hindi naman siya, hindi na wala ko siya pasagdi, sakto atiman, sa kuha. Pero ako katuo ato nga higayon, nga namatay siya ato, panahon na. Kaya kam ginimuta ka ng pinangga kay nako, ginimuta. Ano po yung pinakamamimiss niyo sa kanya? Yung paglambing, lambing sa akin, yung paggakos. Sa ngayon po, gaano po kayo naapektuhan nitong nangyari sa family niyo? Grabe, malaki. Nabito sa akin yung pagkain ko, hindi ako makain na, 2 araw to. Walang gana na ako, sa nangyari sa anak ko. Hindi ko matanggap na, yun, nawala. Sana yung tao na yun, bakulong yung habang buhay. Tatay, ano na lang po yung gusto niyong mangyari regarding po dito sa case ni Princess? Matuloy ang hustisya, makulong siya habang buhay. Yan ang yan ang gusto ko. Bay, sa imong gibuhat sa akong anak, nangata nga mag-amugo ka. Grabe no, nabuhat mo sa akong anak ba? Kailan ta sa kuaon ta? Pero anong imong gibuhat? So gani kay kanako sakpi ba? Pagsakan mo sa akong balay, sakpan mo kanako, ambot lang. Salamat tiyo, maka nabadapatin ako ba? Kayahay ka ni, buhanga ka. Nato ko sa bata, magmalipayo na siya. Ug bisaon ako og balansi. Naman gid di na balik ang kinabuhi niya. Pero ako nang gidawat sa unta kay wa naman. Kata siya nga malipayon siya sa kuan, sa Ginoo. Mo na ako kuan, mawala nang iyang kuan ba kasuko. Sa mulit-muli po, si Sir Raffy po ay nakikiramay at nakikidalamhati para po dito sa inyong anak na si Princess at gaya po ng pinangako niyang tulong sa inyo, Tatay at Nanay Daisy, ito po, tanggapin niyo po yung 100,000 pesos po na financial assistance galing po sa kanya. At bukod po dito, bukas ay lalakarin din naman natin yung doon sa bayad sa pagpapalibing kay Princess. Salamat kay Sir Rafi sa lahat po ng tulong na binigay niya sa amin. Si Rapi, daghang salamat po sa tulong niyo sa amin, yung sa financial. Salamat po, sir. Iyan po ay para lang po sa family po ninyo, para po kahit papaano ay meron po kayong perang na itatabi. At sa bahay po ninyo, after po nitong pagpapalibing, asikasuhin naman natin yung pagpapagawa para matapos na po yung inyong sinimulan at inyong pinaghirapan nung kayo ay nasa Dubai na OFW. Sir Rafi, thank you po. Thank you po sa binigay niyo po sa amin. Para po to sa anak ko po. Thank you so much po.
Magandang araw po sa inyo, Captain. Regarding po dito sa rape slay case po ni Princess, ano na po ba yung update po dito sa ating kaso? Napayan na po natin ang kaso at saka hinihintay pa po natin yung medical legal result dun sa yung vaginal examination sa sa yung ari ng bata. May makukuha ba tayong specimen doon na galing sa suspect. Yun lang po yung natin, ma'am. Naghihintay pa po tayo ng din na mai-forward na piskalya yung yung kaso ng against the suspect. Regarding naman po dito sa suspect, nasaan po siyang custody sa ngayon? Ang suspect, ma'am, nasa amin pa kasi naghihintay pa po tayo ng commitment order galing sa korte. Captain, pwede niyo po bang ikwento kung paano umabot sa punto na itong suspect ay nagkaroon ng extrajudicial confession at inyong nahuli? Yes, ma'am. Itong suspect kasi nung time na yon, habang hinahanap yung bata doon sa area kung saan yung pinangyarihan ng krimen, nagkunwari itong suspect na tumutulong sa mga barangay opisyal at saka yung kapulisan natin doon. Pero habang nagsisearch sa bata, bigla itong nawala itong suspect. Yun pala ay yung natagpuan na doon sa tinatawag nating primary crime scene, yung nakikitang t-shirt doon at saka pantalon, biglang nawala. Yun pala ay itinago niya sa kanyang bahay. At doon na po tayo nagtataka bakit nawala yung suspect. At doon pinupuntahan po siya sa bahay kasama yung mga barangay official at doon na-recover natin yung t-shirt. Yun na po yung nagbibigay ng lead sa ating kapulisan na siya yung suspect natin at doon inadmit din niya sa harap mismo ni barangay chairman yung siya yung may responsable sa krimen. Paano daw po isinigawa nitong suspect yung krimen as per his statement? Ang sabi niya, ma'am, base sa nadinig natin na statement ng suspect, yun inakyat niya yung bahay doon sa CR na may open kasi doon yung bintana at saka yun binitbit niya yung bata at saka dinala niya sa kubo. Habang dinala niya na nagising yung bata kasi tulog ng time na yun, nagising tapos tumakbo doon sa taniman ng saging pero na inabutan pa rin ng suspect. At doon na ginawa niya yung krimen na sabi niya sinuntok niya tapos pinupost na niya doon sa sa putik yung mukha ng bata. Ito po bang suspect natin ay ano daw po ba yung dahilan kung bakit ginawa niya to? Ang sabi niya, ma'am, lasing lang daw siya ng gabing iyon pero nagpositibo po siya, ma'am, sa drug test na kinakandak ng taga-Soko. Ano po ba yung naisang pangkaso laban dito kay Dondon? Ang na-file po natin ang kaso sa kanya, ma'am, is rape with homicide. Ito po ay non-bailable po, tama po? Yes, ma'am, hindi po billable itong kaso na ito. Okay po. Clarify lang din natin, sir, doon sa part na inaantay pa natin yung medical legal, so nagkaroon ba ng initial assessment itong ating pong sinagawang autopsy na meron talagang penetration na nangyari? Yes, ma'am, may initial assessment po yung yung doktor na may laceration talaga sa ari ng bata. Kumbaga, ang inaantay lang po natin for the result is yung kung merong specimen or parang may yung DNA result na, ma'am, galing sa ma'am. Yes, ma'am. Sa mga nanonood din, siguraduhin din nila na nakalak yung pinto bago matulog at saka hanggat maaari gawa natin ng bakod yung bahay natin para hindi basta-basta makapasok yung may plano na masasamang loob. Sir, on behalf of Senator Raffy Tulfo, maraming salamat po sa inyong mabilisang pag-aksyon dito po sa rape slay case natin dito sa Butuan. Thank you so much. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you po. Salamat. Kayo po si Halandoni, yung suspect doon sa panggagahasa at pagpatay dito kay Princess.
Opo, ma'am. Sir, bakit mo ginawa yung ganong kawalang hiyaan na pinatay mo yung bata, ginahasa mo pa? Sobrang lasing po. Sobrang na po sa inom. Hindi ko na po gano'ng ano yung sarili ko. Nakalimutan ko na po. Hindi ko na maintindihan. Ewan ko bakit naging gano'n. Bakit hindi mo alam yung ginawa mo? Eh, paglasing naman, minsan matatandaan mo yung ginagawa mo. Sure ka na lasing lang yung dahilan kung bakit mo ginawa yung kababuyan. Ilang beses na po ako nakalimot pag ako'y nakainom. Minsan, kinabukasan ko na nalalaman kung ano nangyari. Kaya nga, minsan tinigil ko yung pag-inom. Ikaw ba ay gumagamit ng illegal na droga? Hindi po. Sigurado ka? Nung nakaraan po, nung pagkalasing ko, may yumaya po sa akin 2 tao. Yung kasama ko po sa trabaho. Tapos yun, pagdating ko po dun, gumagamit na sila. Kaya niyaya po ako. Ayun, nakagamit po ako. Lasing na ako nun. Hindi ko na alam kung nasaan yun. Yun lang po yung matatandaan ko. So ngayon, inaamin mo na gumagamit ka talaga ng illegal na droga. Opo. Paano mo ginawa yung krimen dito sa 7 years old? Umuwi po ko sa amin at nang nakita ko po na may ilaw dun sa kwarto pagdaan ko. Ayun, tiningnan ko po. Pagtingin ko po, nandun yun. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yun. Ang hirap ipaliwanag, parang hindi ko matanggap ng sarili ko. Nakita ko po yung bata at na kinuha ko. Dinala ko po dun sa amin, dun sa bahay na tinitiran ko. Ayun po, dun ko po ginawa yung ginahasa ko po. Pinasok mo yung ari mo sa puwerta ng bata? Opo. Bakit mo ginawa yun? Kabata-bata nun. Pinagsisisihan ko po, hindi ko alam kung nagawa ko yun. Hindi ko alam, hindi ko mapatawad sa sarili ko. Ilang beses mo ginahasa yung bata, sir? Isa lang po. Nung nakikita mo yung batang ginagahasa mo, ano yung reaction niya? Hindi ko na po sarili ko. Hindi ko na alam yung bakit ko nagawa yun. Kumbaga lulong ka sa droga during that First time ko po kasi nun. time mo lang magdroga? Opo, nung time na yun. Alam mo bawal, bakit ka nagdroga? Ayoko po naman ng magganon. Ayoko talaga ng ganyan. Yun nga lang, sobrang lasing ko, niyaya ko. Hindi ko na alam bakit ko ginawa yun. So nung ginahasa mo yung bata, saan mo ginawa yun? Sa bahay o sa may damuhan lang? Dinala ko po muna sa bahay. Pagkatapos, dinala ko dun sa damuhan. Tapos ginahasa mo ulit? Hindi na po. Doon lang po sa damuhan. Bakit ginahasa mo na, pinatay mo pa? Hindi ko po alam. Hindi ko matanda. Hindi ko alam. Hindi ko ano yung sarili ko. Parang hindi ko talaga tanggap yung sarili ko. Sa mata ng mga tao, talagang galit na galit sa akin. Kaya nga, pinagdasal ko na lang kung bakit ko ginawa yun. Sinisi ko sarili ko, parang hindi ko tanggap. Ayaw ko nga sanang umarap. Ayaw ko na, nahihiyan ako sa sarili ko pagka nakikita ko ng mga tao. Pero sir, nung dinala mo siya sa damuhan, ano yung sunod mo na ginawa? Yun lang po, yun na po yun. Ginasa ko po. Saan mo ba talaga yung ginahasa? Sabi mo sa bahay. Ngayon, nung tinatanong ko ito sa damuhan, ano yung ginawa mo doon sa damuhan? Dinala ko muna sa bahay, pagkatapos, dinala ko na sa damuhan. Doon ko na po ginawa yun, paghahasa. Sa damuhan. Opo. Saan mo ginawa yung pagpatay? Doon din po sa damuhan. Ano inuna mo? Paggagahasa o pagpatay? Paghahasa po. So, paano umabot sa punto na tinapon mo sa balon itong biktima? Kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Inumaga na po. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Wala na talaga ako sa sarili. Hindi ko alam bakit ko nagawa yun. Sa tagal-tagal po ng panahon na iniingatan mo yung sarili mo, hindi magkamali. Nagbigay ng pagkakamali, yun pa naman ng ganun kalaki. Sobra. Pero dati ba, manya ka na talaga? May history ka na ba ng pagiging rapist? Wala po. Dati po akong security. Wala po akong ganyang, kahit saan po, wala po akong, kahit na pagnanakaw, wala po akong ganyan. Bakit mo ginawa to? Dahil po sa inom siguro, saka yung pangyayari na yun, yung first time kong naano sa droga. Sa ngayon, sir, ito bang ginawa mo, ipinagsisisihan mo na? Sobra po. Parang hindi ko na kaya tingnan yung sarili ko. Lahat ng mga tao, alam kong galit na galit sa akin. Sa Panginoon na lang ako lumapit. Na sana kahit sa Kanya, mapatawad mo lang ako. Kahit sa harap ng mga tao, hindi ako mapatawad. Alam kong hindi ako mapapatawad ng mga tao. Pero sana, sa Panginoon na lang, alam kong hindi normal at hindi ko na kaya. Wala na po, walang magpapatawad sa akin kahit sino. Alam ko po yun. Sa Panginoon na lang ako umasa. Ito bang biktima, sir, ay personally kilala mo o matagal mo nang pinagnanasaan? Hindi po kilala. Hindi ko po yung kilala. Yung tatay niya kilala ko po. Pero hindi po kami, hindi kami barkada. Yun lang. At saka hindi naman ako pumupunta sa bahay nila. Yun lang yung pangyayari na yun. Dumaan ako, nakita ko yung ilaw. Bakit naging, hindi ko alam. Bakit naging ganun? Sigurado ka, sir, di mo alam. Hindi ba libog na libog ka during that time dahil sa drugs? Hindi po. Kasi nga first time ko po nangyari yun eh. Doon ako napasabay ako sa barkada na yun, yung katrabaho ko. Ayun. Sir, alam mo na bawal yung illegal na droga, bakit ginamit mo? In the first place, meron kang motibo na may gawin na hindi maganda. Hindi ko man gusto mag-drugs noon. Talagang napasubo ko dahil sa kalasingan. Uulang ako ng uo. So, sir, ano na lang yung mensahe mo dito para sa family nung victim? Eric, alam ko namang hindi mo ako mapapatawad kahit kailan. Alam kong kahit kamatayan ko kulang pang ibayad.
sa pangyayari, patawad. Kahit alam kong di mo matatanggap, patawad talaga. Dito naman sa iyong pinatay, ginahasa, kumbaga, musmus yun eh. I mean, tinanggalan mo ng pangarap. Anong mensahe mo dito sa bata? Patawad po. Sobrang patawad. Hindi ko alam kung bakit mo nagawa yun. Marami naman sana ang pagsubok. Marami naman sana ang magiging mali. Pero bakit yun ang nagawa ko? Hindi ko alam. Hindi ko talaga kayang tanggapin sarili ko. Dito naman mensahe mo sa iyong kinakasama. Kasi yun yung una mo naging dahilan daw eh. Nagiwalay kayo ng asawa mo, humanap ka ng iba. May tampuhan lang kami noon. Konti lang naman. Tsaka pagkatapos noon, sahod ko naman. Yes, sumabay na lang ako uminom ng yun, sa mga katrabaho ko. Nag-usap naman kami at nagpatawad na humingin ako ng kapatawaran. Napatawad ka niya. Alam kong hindi, pero wala na talaga akong magagawa. Ikaw ba ay may anak sir? Meron po. Anong anak mo, babae, lalaki? Lalaki po. Sobrang pagsira ng buhay ko. Hindi ko alam kung bakit. Bahala na yung PNP sa'yo and then tayo mo na ng commitment order mo kung kailan ka mapupunta ng City Jail. Okay? Sige sir, thank you so much.